Magugulat ang lahat ng tao dahil sa magaganap na ito. Ito ang huling pagsakop ng bansa sa mga bansa sa buong mundo. Kung mapapansin nyo, konektado yung history doon po sa mga biblical prophecy na hindi nagsisinungaling yung Biblia sapagkat marami pong naganap na mga nangyari po sa mundo po natin, sa kasaysayan ng mundo. At ang tatalakayin ko sa iyo kapatid na magaganap po sa huling panahon ay nakalagay po sa Daniel chapter 2. Ito yung panaginip ni Haring Nebuchadnezzar na hari ng Babylonia. Hindi niya maintindihan yung kanyang panaginip na ibinigay sa kanya ng Panginoon na mangyayari sa huling panahon mula sa kanyang paghahari hanggang sa katapusan ng paghahari dito sa mundo. Ang isang mahirap pa dito, hindi niya na maalala yung detailed ng kanyang panaginip. Nagpatawag siya ng maraming matatalinong tao sa lamangkero, ngunit hindi ito mapaliwanag. Hindi rin masabi kung ano yung kanyang panaginip. At merong propeta ng Diyos na ang pangalan ay Daniel. Si Prophet Daniel po nakapagpaliwanag ng mangyayari po sa huling panahon sa panaginip ni Nebuchadnezzar. Dito kayo magugulat mga kapatid, sapagkat napanaginipan ito ni Haring Nebuchadnezzar, ngunit isinalaysay din at ipinaliwanag din sa pangungusap ng Diyos kay Prophet Daniel, at isinalaysay ito ni Daniel kay Haring Nebuchadnezzar. Daniel chapter 2 verse 29 hanggang 31. Habang natutulog po kayo, mahal na hari, nananaginip kayo tungkol sa mangyayari sa hinaharap. Ipinapalam ito sa inyo ng Diyos na tagapagpahayag ng mga mahiwagang bagay, at inihayag sa akin ng Diyos ang inyong panaginip, hindi dahil sa mas talino ako kaysa sa iba, kundi para mapaliwanag ko sa inyo at maintindihan nyo ang gumugulo sa inyong isipan. Ito po ang inyong panaginip. May nakita kayong malaking rebulto na nakakasilaw, nakatayo sa inyong harapan at nakakatakot tingnan. Kung ipipicturize po natin yung panaginip ni Haring Nebuchadnezzar at ini-explain ni Daniel, ito po yung itsura. Yung isang napakalaking rebulto na nakakasilaw at nakakatakot tingnan. Magtataka kayo, bakit kay Haring Nebuchadnezzar ipinakita yung vision o yung panaginip na magaganap po sa kasaysayan ng mundo at mangyayari sa huling kapanahunan ng ating mundo. Ang Daniel chapter 2 ay konektado sa Revelation. Ang Babylon po kasi mga kapatid ay 6 times na nabanggit sa Revelation, dahil merong sinabi ang Revelation na sa pagdating ng Panginoong Hesus, ipapakita ng Diyos na ang kanyang kaharian sa buong mundo at kinapal ang mananatili magpakailanman. Ang Babylon is the first civilization, country or kingdom, isang tanyag, makapangyarihang bansa at kaharian. Sa pagre-reign ng Babylon Empire, dito isinalaysay at pinakita kay Haring Nebuchadnezzar yung mga naganap na po sa kasaysayan ng mundo at magaganap sa mga huling panahon. Kung ikukumpara natin ang Babylon Empire sa panahon nila, parang sila yung US sa panahon po natin. Makapangyarihan, tanyag, sikat po, at sibilisado. Nakaptib ang Israel nation dahil sa pagtalikod nila sa Panginoon. Kaya pinahintulutan ng Panginoong Diyos na ang Israel ay masakop sa pamamahala ni Haring Nebuchadnezzar na hari ng Babylonia. At ito yung pinakita kay Haring Nebuchadnezzar sa kanyang paghahari sa kanyang kapanahunan. Sa kanyang panaginip, ito'y nakakakilabot, nabagbag ang kanyang damdamin at hindi niya maalala. At si Propeta Daniel ang nakapagpaliwanag ng lahat ng ito. Daniel chapter 2 verse 31 hanggang 36. Ito po ang inyong panaginip. May nakita kayong malaking rebulto na nakakasilaw na nakatayo sa inyong harapan at nakakatakot tingnan. Ang ulo nito ay purong ginto. Ang mga bisig at dibdib ay pilak. Ang tiyan at hita ay tanso. Ang kanyang mga binti ay bakal at ang kanyang mga paa naman ay bakal at luwad. At habang tinitingnan nyo po ang rebulto, may batong natipak na hindi kagagawan ng tao. Tumama ito sa mga paang bakal at luwad ng rebulto at nawasak ang kanyang mga paa. Agad namang nadurog ang buong rebulto na gawa sa bakal, luwad, tanso, pilak at ginto. At parang naging ipa sa giikan na ipinadpad ng hangin kung saan saan. Pero ang batong bumagsak sa paa ng rebulto ay naging malaking bundok at pumuno sa buong mundo. Ang ulong ginto ay sumisimbolo sa Babylon Empire na tinatawag na Gold Empire. Tumagal ang Babylon Empire sa panahon ng 605 to 539 BC. Napakayaman na kaharian, napakayaman na bansa dahil yari sa ginto. Merong tinatawag na Temple of Marduk
made by gold. Makikita nyo rin po, isa sa ancient wonders of the world ay yung Hanging Garden of Babylon. Sa kagustuhan nila na mag-reign ng mahabang panahon, ito yung naka-inscribe sa bricks. Made it last forever. Ngunit may kapanahunan lang ang kanilang paghahari. Daniel chapter 2 verse 38, ipinasakop niya sa inyo ang mga tao, mga hayop at mga ibon sa lahat ng dako. Kayo ang sumisimbolo sa gintong ulo ng rebulto. Merong katapusan rin po, kaya merong sumunod na kaharian doon sa simbolismo ng rebulto. Daniel chapter 2 verse 39, ang susunod sa inyong kaharian ay mas mahina kaysa sa inyo. Ang kahariang naghari sa buong mundo pagkatapos ng Babylon Empire ay tinatawag na Medo-Persia, the Silver Empire. Tanyag sa pakikipaglaban ng Medo-Persia sa paggamit ng mga kagamitang pilak na pandigma. Nakalagay sa Cyrus Cylinder yung pagsakop at pagkatalo ng Babylon Empire sa kamay ng Medo-Persia sa Silver Empire sa pamumuno ni King Cyrus of Persia with King Darius. Tumagal ng 150 years na nakalagay po at naprophesy sa Bible ang paghahari po ng Medo-Persia. 539 to 331 BC, naging pinakamakapangyarihan ngunit hindi rin nagtagal na imperyo. Pangatlo, yung Bronze Empire sa pagro-rule ni Alexander the Great. Ang Bronze Empire ang tumalo sa buong Medo-Persia. Ang kanilang kagamitang pandigma ay yari sa tanso. Daniel chapter 2 verse 39, ang ikatlong kaharian ay sumisimbolo ng tansong bahagi ng rebulto at ang kahariang ito ay maghahari sa buong mundo. Naghari ang Grecian Empire sa buong mundo sa loob ng 331 to 168 BC, ngunit hindi rin ito nagtagal. Dahil sa pang-apat na imperyo na pumalit sa Bronze Empire ay yung tinatawag na Roman Empire, the Iron Kingdom. Ang Roman Empire na tinatawag na Iron Kingdom ay pinakamahabang naghari sa buong mundo sa loob ng 168 BC hanggang 476 AD. Mahaba ang binti na sumisimbolo dahil mahaba ang naging paghahari ng Roman Empire sa buong mundo. Sa paghahari ng Roman Empire sa buong mundo, sa kahabaan po nito nasakop nila ang buong Europa, part of Asia at part of Africa. Napakaluwang po ng nasakop nila kung titingnan nyo po yung mapa ng Roma. At ang kagamitang pandigma na ginagamit po nila ay yari sa bakal. Kaya sila tinawag na Iron Kingdom. Pinakamalakas na nag-reign sa buong mundo ay ang Roman Empire. Kinikilala at tinitingnan ng karamihan ng Roman Empire na napakalakas at napakamakapangyarihan. Sa haba po ng kanilang paghahari sa buong mundo, sa rulership ng Roman Empire, ipinanganak ang ating tagapagligtas, ang Panginoong Hesus. Ganon din sa pagkapako ng Panginoong Hesus, sa rulership pa rin po ng Roman Empire. Daniel chapter 2 verse 40, at ang ikaapat na kaharian ay kasintatag ng bakal. Kung paanong ang bakal ay dumudurog, ang kahariang ito ay dudurog din ng ibang mga kaharian. Yung dalawang binting mahaba po ay sumisimbolo sa napakahabang pag-reign ng Roman Empire sa buong mundo. Kung isipin rin natin kung gaano katatag dahil sinasaysay ng Daniel chapter 2 na napakalakas at napakatibay na kayang dumurog ng kahit anong kaharian that time. Dahil yung bakal kapag pinagdikit yung pampipi, kahit anong durugin po niya na bagay ay mawawasak at masisira. Ganong katatag at ini-explain ng Daniel chapter 2 ang lakas ng imperyo ng Roma that time. Daniel chapter 2 verse 41, ang mga paa na yari sa bakal at luwad ay nangangahulugang mahahating kaharian, pero mananatili itong malakas dahil ikaw mismo ang nakakita na may halo itong bakal. Ang sumunod sa imperyo o sa kaharian na pumalit sa Iron Kingdom ay yung tinatawag na Mixed Iron and Clay Kingdom. Ang mga daliring bakal at luwad na mga paa ay nangangahulugan na may bahagi ang kaharian na matibay at may bahaging mahina. Ang pagsasama ng bakal at luwad ay nangangahulugang magkakaisa mga pinuno ng mga kahariang ito sa pamamagitan ng pag-aasawa ng magkaibang lahi, pero hindi rin magtatagal ang kanilang pagkakaisa katulad ng bakal at luwad na hindi maaaring paghaluin. Ang iron ay matatag kapag purong iron lang din, kapag bakal na made, at ang clay matatag at matibay pag purong clay lang, pero kapag pinagsama ito magiging mahina po ito at wala po kayo makikitang ganun. Ang tumutukoy sa 10 daliri ay yung tinatawag na divided Europe. Ang
Roma ay nahati sa 10 bahagi, England, Germany, sa France at Italy. Ano sa tingin nyo ang pinakamalakas na bansa sa panahon natin? Ang US ay anak ng England. Kung alam nyo ito, let me know in the comment section. Tinatry na i-combine ang buong Europa. Tinry ni Napoleon Bonaparte, Charlemagne at Adolf Hitler. Kahit may European Union ay hindi pa rin magiging intact. Mula sa Gold Empire hanggang sa Mixed Iron and Clay Empire, 99% ay naganap na po doon sa prophecy. At meron na lang tayong hinihintay sa kapanahunan natin. Yung isang kaharian na maghahari at wawasak sa buong kaharian na isinalaysay po ng Daniel chapter 2. Na yung kaharian na tipak na bato na wawasak at dudurog doon sa paa ay ang kaharian na Diyos na maghahari magpakailanman. Sa panahon ng mga haring ito, ang Diyos sa langit ay magtatayo ng isang kaharian na hindi babagsak kailanman. Hindi ito matatalo ng alinmang kaharian, kundi wawasakin pa niya ang lahat ng kaharian at mamantili ito magpakailanman. Katulad ito ng iyong nakitang tipak na bato mula sa bundok na hindi kagagawa ng tao, na dumurog sa rebultong yari sa bakal, tanso, luwad, pilak at ginto. Tingnan nyo maigi kapatid, saan na tayo sa kapanahunan na ito? Nangyari na ang 99% po doon sa mga naunang imperyo at mga kaharian. At ang hinihintay na lang natin, yung bato na dudurog doon sa paa, na kapag ka tumama po ay mawawasak at nanatili yung tipak na bato. Ang kaharian yon ay hindi matatalo at hindi magagapi kailanman. At ang kaharian na yon ay ang kaharian ng Diyos na mananatili magpakailanman. Ito yung sinabi ng Panginoong Hesus sa Matthew chapter 24. Tayo ay nasa huling panahon na dahil makakarinig ang lahat ng mga nasa huling panahon ng mga digmaan ng mga bansa at kaharian. Ikaw ang tatanungin mga kapatid, do you agree na malapit nang dumating ang Panginoong Hesus? Mapapansin mo kapatid, nasa huling yugto na tayo ng mundo. Andyan na yung mga pagsakop at matindi na ang mga digmaang nagaganap. Sa mga nangyayari sa mga kaganapan sa huling yugto ng mundo, unti-unting hindi na rin nagiging safe. Ngunit sa pag-iingat ng Diyos sa atin, sa kanyang mga mananampalataya at sa mga tao na inaakay niya papunta sa kanya, nandyan umiira ng pag-ibig ng Panginoon. Kaya hanggang ngayon, nangungusap ang Diyos pamamagitan ng banal na Espiritu at sa pag-aaral ng kanyang mga salita na ang kaligtasan at katiyakan ay makukuha natin sa Panginoong Hesus. Sa panahong ito at sa panahon ng kaguluhan, kailangan natin ng pag-asa, ng dakilang pag-asa na sa Diyos lang natin makukuha. John chapter 14 verse 1 hanggang 2. Sinabi ni Hesus sa kanila, huwag kayong mabagabag, magtiwala kayo sa Diyos at magtiwala rin kayo sa akin. Sa tahanan ng aking Ama ay maraming silid. Pupunta ako roon para ipaghanda kayo ng lugar. Hindi ko ito sasabihin kung hindi ito totoo. Tayo'y manalangin, pikit mo yung mata. Panginoon, salamat po sa inyong salita na patuloy na umaakay sa amin upang lalo naming maunawaan ang pag-ibig ninyo. Salamat sa pag-iingat ninyo sa pamamagitan ng pag-aaral na ito. Sa lahat ang nakakapakinig po ay patuloy namin, Panginoong, maranasan ang pagyakap at pag-ibig ninyo. Ang pag-iingat nyo sa amin, Panginoon, ang patuloy na maranasan namin. Ilayo nyo kami sa tukso. Ilayo nyo kami, Panginoon, sa paggawa ng mali at kasalanan. Ilapit nyo po kami sa mga tao na makakapagpalapit pa po kami, Panginoon, papunta po sa inyo. Salamat, Panginoon, sa inyong pag-ibig. Tinatanggap namin kayo bilang Diyos at tagapagligtas ng aming buhay. Hallelujah. Kayo ang maghahari sa aming puso't isipan. Maghanap namin ang kalooban ninyo habang kami ay nabubuhay sa mundong ito. Ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.